Siguro yun na yung pinakamahirap na experience na naranasan ko. Dahil yung pagpunta pa lang doon, I think 11 days or 20, more than 20 days. Sa loob ng kagubatan ng Northern Sierra Madre, pinamunuan ni Pus ang isang grupo ng mga gerilya. Kasama magiging NPA Supremo na si Rolly Quintanar. Sama-sama nilang hinarap ang banta ng sakit at gutom. There was a time na for 11 days wala kaming kinain kundi puro nyog, buko. Kasi wala na iba eh. Yung basic mission ng karagatan is to bring arms and other weapons, yung rocket launchers, aside from the M14s, mga rocket launchers at saka communication equipment na galing China. So ano dapat ang nangyari? If all went according to plan, sinalubong yung karagatan, which was carrying the cargo, ita-transfer yon ng isang boat na sasalubong sa kanya, magkakaroon ng mid-water transfer. Tapos, dadali naman sa inshore. Halos walang ipinagbago ang tabing dagat ng Isabela na nakita ni Corpus noong 1972. Halos wala pa rin katao-tao rito. Kaunti lang ang nakakaabot sa bahaging ito ng Pilipinas. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinili itong kuta ng NPA noon. Kaya kami nabulagan ito. Nung huli kami pumunta rito, wilderness lahat ito. Walang kahit anong marka ng industriya o negosyo. Ngayon, sira-sira na yung bundok na to. Ilang toneladang lupa ang hinahakot ng mga minero. Ito na kaya ang kinubukasan ng iba pang bahagi ng Isabela. Maliban dito ang kagubatang tinahak ni Vic Corpus at ang mga tanawing minsay dinaanan nila ay ang namana pa sa mga ninuno. Sa wakas, nakarating din kami sa Digoyo Point sa Palanan, Isabela, kung saan daw lumubog ang barko ng Kilusan. Ayon sa aming bangkero, dito nga raw lumubog ang barko, pero wala na raw ito ngayon. Ano? Binakal na po yun, binakal na. Binakal na yun? Oo. Wala nang natira. Ewan ko po kung may natira pa. Dahil dumidilim na, sa umaga na namin malalaman kung nandyan pa nga ba ang MV Karagatan. Unti-unti na rin nabibigyan liwanag ang kwento ng karagatan. Ang isang piraso ng kwento, inilahad sa amin ni Muning, isang dumagat. Tapos nung dumating yung barko, anong nangyari? Yung dumating, Ano yung binaba? yung mga gamit lang. Tapos, Sinusog nila kami doon. sa loob mismo. Sa loob mismo. Anong pakiramdam nyo noon? Aba, talagang parang kinigang kwan, lupa. Nakikinig na yayan na kwan, nauga. Takot kami talaga, takasan kami sa gubat. Nagtatakbuhan kayo sa gubat? Takbuhan kami sa gubat. Okay, nabanggit nyo kanina si Corpus, no? Nais nyo bang makita siya ulit? Siya ulit? Ay kung makita ay maganda, makausap. Ay hindi na yata, hindi ko na alam kung patay na o buhay. Tagal na yun. At kung bigla niyo siyang nakita, magugulat ba kayo? O matutuwa? O ano magiging reaction niyo? Masasaya. Hindi. Siyempre, Kita niyo yung mamang yan? Siya si Corpus. Iniwala ba kayo?